Hello! I'm back! Okay, alam nyo guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol na naman sa kaperahan, kung paano natin gagastusin at kung paano natin lalabanan yung urge natin, yung desire natin na gumastos, yung sinasabi nating impulse buying. Dahil kapag sa Pilipinas or tayong mga Pilipino, kapag may okasyon, kunyari Christmas, New Year, yung mga kultura at saka tradisyon na dati nating sineselebrate, may kaakibat itong kaperahan, may kaakibat itong gastos, okay? Dapat lang meron tayong presence of mind para maiwasan natin yung overspending na tinatawag o kaya'y impulse buying. Nakarelate ba kayo dyan? Kasi ako, panay kong nararanasan yan. Palibhasa, hindi natin maiwasan ang mag-impulse buy. Number 1, worst financial decision na nangyari na sa buhay natin. Tawag dyan, overspending. Ang overspending ay patungkol doon sa paggastos ng lampas o sobra doon sa kita natin. Yun ang masaklap. Yun ang malaking problema. Gumastos ka ng sobra, labis doon sa kinikita mo. Bigyan ko kayo ng senaryo. Lahat ng mga tao ay may credit card. Kapag may mga okasyon, may mga promo ang mga credit card companies. Sinasabi usually, number 1 promo is zero interest. Kapag sinasabing zero interest, nakukuha ng credit card company ang yung interest. Okay? Ito yung hook ng mga credit card company. Kasi kapag sinasabing zero interest, hindi natin iniisip kung kailan natin babayaran, kung may pambayad ba tayo. Ang nasa isip kaagad natin, wow, walang interest, so shopping tayo, kumain tayo sa labas, mamasyal tayo. Swipe lang ang katapat dyan. So, ang nangyari, ang dami mong ginasto sa credit card mo, hindi mo inisip na darating ang panahon na bayaran na. So, after a month, dumating yung bill. Nung tiningnan mo siya, sobrang laki. Ang kaba mo din, sobrang kaba dahil wala kang pambayad na mahanap. Okay? So, ang ginawa mo, nag-isip ka, naghanap ka ng paraan paano makahanap ng pera na pambayad doon sa credit card mo na nakadyo na. So, nangutang ka sa kaibigan mo, yung utang na yan ay may tubo din kasi yun na ang trend ngayon. May mga taong may pera, kinukuha na nila sa bangko kasi maliit lang ang interest sa bangko. Mas maganda kapag ipahiram mo sa kasamahan mo sa trabaho, at least madali mong masingil dahil nagkikita kayo palagi. So, nakahiram ka, binayaran mo na yung sa credit card. Okay. After a week, nagkita kayo ni kumari mo, ng kaibigan mo kung kanino ka nang hiram. Sabi niya, Mars, next month na yung due date mo. Ay, due date ko na, Mars? Parang ang bilis. O Mars, kasi nung nakaraang buwan mo hiniram yun. Ang pinag-usapan natin, 1 month, after 1 month, ibabalik mo. Okay, so, okay Mars, sige, noted. No, ganun lang, para hindi masyadong embarrassing, di ba? So, naghiwalay kayo, nung umuwi ka, meron ka na namang problema, meron ka na namang isosolve na sitwasyon. So, hindi ka na naman makatulog, nag-isip ka kung anong paraan, kasi ang 1 month na yun, next week na mangyayari. So, ang ginawa mo, pinuntahan mo ang kamag-anak mo, ate, may kakilala ka bang nagpapahiram ng pera? Sabi naman ng pinsan mo, ay oo, mayroon. Actually, negosyo niya yan. Tara, dalhin kita doon. Desidido ka ba? Interesado ka ba? Oo, interesado ako. Ibabalik ko rin after a month. So, ganun ang nangyayari. Cycle na yan. Manghiram, after a month, ibabalik, pero wala kang sariling pera na pambayad doon. Ang nangyari, mangungutang ka na naman ng mangungutang. Ang tawag dyan, you are allowing your debt to pile up.
pinayagan mo, pinahintulutan mo na ang iyong mga utang ay magpatong-patong. Yun ang pinakamasaklap. Wala kang nang kinikita, nagbayad ka pa ng interest. Sana, huwag mangyari nang humantong ka doon sa mga loan sharks na ang tubo ay 20% sa isang buwan. Talaga, pag nangyari yan, ikaw ay mababaon na sa utang. Siguro, pati liig mo mabaon na sa utang. Darating ang panahon, hindi ka na makapag-isip kasi lubog ka na sa utang. Okay? Ang number 3, worst financial decision ay over-investing. Huwag yung bawat inu-offer sa'yo, invest ka ng invest. Pigilan mo muna ang sarili mo, mag-focus ka sa isang company. Mag-research ka, pag-aralan mo siya. Kapag naramdaman mo na may bumalik na sa'yo after a month, may tubo ka nang natatanggap doon sa ininvest mong pera, siguro ito na yung magandang company para sa'yo. Dahil may bumalik na sa puhunan mo. Dahil kapag nag-invest tayo, na-foresee na natin yan na dapat may tubo tayo. Kasi pag walang tubo, wala tayong kita, para ka lang nagsusunog ng pera. Okay? Ang number 4, worst financial decision ay not getting protected. Ibig sabihin nito, kahit gaano kalaki ang kita mo, kahit gaano ka kagaling mag-ipon, dahil wala kang medical insurance, wala kang health insurance, kapag darating ang panahon na nagkasakit ka, lahat ng ipon mo ay mapupunta sa wala. Ito ang pinakamahalagang parte na dapat pagtuunan natin ng pansin. Dapat we will have the protection that we need during the time that we will get sick. Okay? Yan ang gagawin natin. Protektahan natin ang ating sarili. Pag may protection tayo sa sarili, napuprotektahan din natin ang ating ipon. Okay? Safe na safe ang ipon. Ang number 5, worst financial decision ay not saving enough during the good times. During good times, magsisave ka. Masaya ka nga kasi good times. Di ba bad times? Hindi. We have to save during the good times. Bakit? Sa good times, ang kita mo, siksik, liglig, nag-uumapaw. So, meron kang chance na mag-save. Mag-create ka ng emergency fund para sa bad times. Bad times nga, walang pera, walang kita, tuyong-tuyo ang buhay. Kaya pag dumating yung bad times, meron kang paghuhugutan. Dahil doon sa emergency fund na kinreate mo, meron kang pagkukuhanan kapag gipit ang panahon, kapag gipit ang sitwasyon. Ganun yun. Okay? Sana may naitulong ako, may naidagdag ako sa kaalaman ninyo upang mabago ang mindset natin. Ako si Mama nyo, ang inyong konsensya na nagsasabi, gawin natin yung, tandaan natin yung 5 worst financial decisions. Okay, number 1, overspending. Number 2, allowing your debt to pile up. Number 3, overinvestment. Number 4, not properly protected. Number 5, not saving enough during the good times. Okay? Bye for now. Thanks for watching. Keep safe and God bless. Happy holidays!